Pong inilulutang na Constitutional Convention, posible daw gamitin bilang political arm laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi praktikal ang paggamit ng Constitutional Convention o CONCON sa pag-amyenda ng konstitusyon ayon sa constitutional law expert Attorney Alexis Medina. Giit ni Medina, questionable ang timing, motibo at pondo sa likod ng panukalang CONCON, lalo na kung layunin lamang nito ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ang proseso ng CONCON ay masalimuot at matagal mula sa pagpili ng mga delegado, pagdaraos ng mahahabang debate, hanggang sa plesitibo kung saan muling hihingan ng pasya ang taumbayan. Bukod sa komplikasyon ng proseso, nangangailangan ito ng bilyon-bilyong pesos sa budget, isang gastusin na hindi makatarungan sa gitna ng umiiral na krisis sa bansa. Bagamat legal na opsyon ito sa pananaw ng Senado, hindi ito itinuturing na pinakamainam na ruta para sa House of Representatives. Dagdag pa ni Medina, walang kasiguraduhan na may konkretong resulta ang CONCON sa loob ng 2 o 3 taon. Sa halip, mas nararapat anyang isaalang-alang ang mas epesyente, makatuwiran at makatarungang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon. Pwede naman pong gawin yan. That can be done. But it's a lengthy process. It's a tedious, madugo na process. No? First, they will decide na kami ba mag-propose ng amendment? Congress ba? Sa Constituent Assembly? Or tatawag na lang tayo ng Constitutional Convention, mag-i-election to elect the representative of the Constitutional Convention. Maraming debate. So magde-debate pa kung ano yung wording, kung ano yung ano. So ito yung binigay sa kanilang constitution. Yung constitution din ang kanilang gagamiting basihan kung anong interpretation nila sa trabaho nila. At kung ang interpretation nila hindi sila tutuloy, kasi nga void yung articles of impeachment, sabi ng Supreme Court, or sila mismo tingin nila void yung articles of impeachment, then hindi sila tutuloy. Okay? That's an option for the Senate. Now, bottom line po nito, impractical yung amendment. It's impractical, it's expensive because kung Constitutional Convention, election for constitutional delegates, then another plebiscite, billions of pesos, and takes a lot of time. So it's not advisable, especially even from the cost perspective, no? And not to mention priority perspective, bumabaha ho sa sa iba-ibang parte ng Pilipinas. So 1 billion for what to choose constitutional delegates, and so impractical po. But legal, but may not be practical. Si Attorney Alexis Medina, ang constitutional law expert. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.